Ako po ay buong pagkukumbaba na humingi ng paumanhin at pasensya sa lahat po ng mamamayan na naapektuhan o naging biktima ng mga ilang mamamayan namin na ng gulo noong panahon po namin kapistahan ng June 24, 2024, noong panahon ng aming basaan. Ako po ay humingi ng paumanhin at pasensya kung kayo po ay naapektuhan, binasa po ng alanganing paraan, sinaktan o pinilit mabasa, kung binuksan po ang inyong mga sasakyan o kung kayo man ay hinila o pinilit na palabasin ang sasakyan o di kaya pinasok ang inyong mga sasakyan para basahin po kayo. Ako po ay humingi ng paumanhin at pasensya sa mga nangyaring iyan ng panahon ng aming kapistahan. Alam niyo po, hindi ako papayag na ang imahe at reputasyon ng lungsod ng San Juan at ng aming kapistahan ay masira ng dahil sa ilang mamamayan na nanggulo. At sisiguraduhin ko na ang lahat yan ay makasuhan ng nararapat ng mga kaso base sa aming mga ordinansa at ganoon din base sa Revised Penal Code upang sila po ay matuto ng leksyon dahil sinisira nila ang imahe at reputasyon ng lungsod ng San Juan at ng kapistahan ni San Juan Bautista. Kaya sisiguraduhin namin mananagot sila at nagsimula na po ang prosesong yan. Una po ay pinapasubmit ko na po sa akin ang lahat ng mga photos at videos na umiikot po sa internet. Hawak na ho namin yan. Kung meron pa hong ibang mga videos at photos na hindi kami natatanggap, hinihikayat ko po ang lahat na merong photos at videos, lalong-lalo na po yung mga naging biktima ng mga nanggugulong ito. Hinihikayat ko po kayo na pumunta sa aking tanggapan. Tutulungan namin kayo mag-file ng mga kaso dito po sa ating prosecutor's office hanggat umabot ito sa mga korte ng San Juan, hanggat kayo ay makulong. Talagang tutulungan namin kayo hanggat makulong ang mga taong ito. So, ito po ay isang proseso na gagawin natin. At magsisimula po yan sa pamamagitan ng mga photos at videos dahil yan po ang magsisilbing paraan upang malaman natin sino ba ang mga taong ito. At ang katotohanan po niyan, nandito po ang ating mga barangay captains, tinatasan ko na rin po sila sa pamamagitan ng ating ABC President, Councilor Herbert Chua, ang Pangulo po ng ating Association of Barangay Captains ng San Juan, upang i-identify sino ba ang mga mamamayang ito na nanggulo nung panahon ng kapistahan sapagkat sila po ay kakasuhan natin. Hawak ko po ang kopya ng City Ordinance number 51 series of 2018, an ordinance regulating the Wata Wata San Juan Fiesta and providing penalties thereof. Ang mas mahalagang basahin dito ay ang Section 3, the unruly behavior of persons is hereby prohibited such as Number 1, opening forcibly of private and public utility vehicles. Number 2, threatening and harming of individuals. Number 3, shaking of vehicles. Number 4, entering of public utility vehicles to throw water. So, ang mga lalabag po sa City Ordinance number 51 series of 2018, meron pong mga penalties yan base sa ordinansa. Okay, so ang first offense po ay a fine of 2,500 pesos and 1-day community service. Ang second offense po ay 3,500 pesos and 3 days community service. At ang third offense po ay 5,000 pesos at 1 to 6 days of imprisonment. Pero yun nga po, hinihikayat ko po ang ating mga mamamayan na pumunta po sa aking opisina, lalong-lalo na yung mga naging biktima, no? Sapagkat mas gusto ko po na talagang pumunta sila rito at sila ang mag-file ng kaso direct po sa ating mga piskal upang yung revised penal code mismo ang magamit laban sa kanila kung saan mas malaki ang magiging parusa sa kanila, maaari silang makulong base sa kanilang mga katarantaduhang ginawa. Kasi po ang ating city ordinance, meron ng limitations po yan pagdating sa fines and penalties, no, based on the local government code.
mas malakas talaga at may ngipin ang ating revised penal code. Kaya mas gusto ko na yung mga tarantadong ito na nanggulo sa ating kapistahan ay makasuhan base sa revised penal code. At ano ba yung mga kasong pwedeng ipataw sa kanila? Direct assault, less serious physical injuries, other light threats, light coercions or unjust vexation, malicious mischief, slander, and others to be determined.